Isa na naman umanong Chinese national na nagpapanggap na Pilipino ang naaresto ng Bureau of Immigration. Ang naturang individual, major contractor daw sa electricity power grid ng bansa. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Arestado nitong nakaraang June 27 ang negosyanteng si Lawrence Kesi, isang Chinese national na nagpapanggap umano bilang Pilipino sa loob ng mahigit 2 dekada. Kumpiskado sa kanya ang ilan umanong fraudulently acquired documents na nagpapakita ng Filipino citizenship. Kabilang na ang isang Philippine passport, birth certificate, marriage certificate, at maging NBI at LTO records. Pero sa naging investigasyon ng Bureau of Immigration at Intelligence Agencies, napag-alaman na mayroon siyang hawak na ACRI card issued noon pang 2009. Dito ipinapakita na nananatili siyang Chinese national na ipinanganak sa Fujian, China. He was immediately taken into custody kasi itong mga ganito pong cases wherein ang mga dayuhan ay ginagamit po ang mga Philippine documents to pretend or to misrepresent themselves as a Filipino ay kinukonsidera po natin na violation of Philippine immigration laws. Pero bukod sa mga dokumentong ito, napag-alaman din ng intelligence agencies na isang major contractor ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP projects si C. Ayon sa Securities and Exchange Commission documents, bukod sa pagiging presidente ng kumpanya, si C ang biggest incorporator at shareholders ng MaxiPro Development Corporation. Sa pinakahuling General Information Sheet ng MaxiPro ngayong 2026, 88.80% ng company shares ang nakapangalan kay C. Noong nakaraang taon, umabot ito hanggang sa 98.80%. Base sa website ng MaxiPro, mayroon silang 11 completed at 6 ongoing projects sa ilalim ng NGCP. Kabilang sa major projects na nahawakan ng kumpanya, ang Mindanao Visayas Interconnection Project, Eastern Albay Line Project Stage 1 at ang Cebu Negros Panay Backbone Project Stage 3. Engaged din ang kumpanya sa construction ng multi-million peso substations at transmission lines. Ayon sa PSE disclosure ng SP New Energy Corporation noong 2025, kasama rin ng MaxiPro sa mga engineering, procurement and construction o EPC contractors ng Mterra Solar o ang target na pinakamalaking single location solar farm sa buong bansa. Ayon kay AFP spokesperson to the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, kailangan ng masusing investigasyon sa mga ganitong klaseng kaso. Bukod kasi sa alleged immigration violations, may red flags din daw sa ating national security oras na matukoy na engaged sa critical government infrastructure ang mga nahuhuling dayuhan. Critical government infrastructure, kaya nga tinawag na critical di ba? The moment this is controlled by the adversary, by a foreign power, hindi mo na kailangan ng physical invasion. Hindi mo na kailangan ng digmaan. Kontrolado mo na. Ayon sa SEC, hindi pa nila natatanggap ang isang formal inquiry kaugnay ng pagka-aresto kay C. Pero handa raw sila makipag-cooperate sa mga otoridad oras na maihain ito sa kanilang Enforcement and Investor Protection Department. Ayon sa ilang legal experts, maaaring maging basehan ng revised corporation code sa mga posibleng ipataw na parusa kay C o sa korporasyon. Kabilang na dyan ang possible revocation of corporate registration o pagbabayad ng multang 200,000 to 5 million pesos alinsunod sa Section 164 ng naturang batas. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng NGCP at ng MaxiPro Development Corporation pero wala pa silang tugon sa aming imbitasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.